So, ayan guys, good morning. So, dito ako sa harapan ng bahay. So, ito yung mga ano ko. Yan, papakita ko yung mga tanim ko guys. So, dito ko nilipat lahat ng bagong bilya ko. Yan. Saka lang mainitan ito, maarawan pag medyo tanghatanghali na siya. So, ayan guys, simulan ko dito sa harap ng bahay para paunti-unti ay update ko kayo sa mga pinaggagawa ko sa aking bahay. So, ayan guys, ito yung tinanim kong cactus. Ito yung mga lumalaki. Pero ang ganda ng bulaklak nito guys. Pag malaki sila. Pag nagmumulaklak. Saka ito yung mga isang paboritong bulaklak halaman dito sa US. Itong purple. Yan. Itong mga halaman ko guys ay mga tawag nito, mga mumurahin lang. Bibili ko sa mga discount para sa ganun ay hindi ako mapapamahal. So, ito yung ginagawa ko. So, every morning, hindi naman every morning, mga every other day, chichik ko itong mga tanim ko dito. Ay, sinisipon ako guys. Lamig kasi, kahit maaraw, malamig pa rin. So, parang kulang dito ang yan, mga tubig niya. Tinanim ko na ito mga guys nung panahon ng winter. Kasi alam niyo pag tag-ulan, mas madaling mabuhay yung mga halaman. So, ganito yung ginagawa ko. Inaalis ko yung mga dry. Yeah, so just remove all the dry flowers. Parang sila kumanda ulit. Ganyan. So, pag inilayong mo, ganyan siya guys. Ang harapan ng bahay. Saka ito yung pinaka-paborito ko. Lahat ng tinanim ko, paborito ko. So, pero ang ganda niyang mamulaklak to. Gusto niyang mamulaklak. Lalo na pag naarawan siya. Saka mahalaking kahoy din ito guys. Lumalaki siya. So, ayan. Ganda niya. Pink. Pink. So, pag may mga dry ng ganito, kinukuha ko siya. Then, yan. Para dumami. Medyo mainit-init na ngayon. Pero malamig pa rin yung simoy niya. Ito, namamatay ito. So that means kulang yung tubig dito. Pero buhay naman yung mga katabi niya. So ibig sabihin lang ay hindi maganda yung pagkakatanim.
Tingnan nyo dito guys. Kapitbahay namin. Ganda yung bulaklak yung purple. So, ayan yung cactus. Naalala ko may cactus na ganyan si Nanang sa gilid ng kalsada bago nila widening yung kalsada sa tapat namin. So, ganda kasi mamulaklak yan eh. Tapos, nauulam pa yung ano niya, bulaklak. Naalala ko si Nanang noon, yung ganyan niya, tinitinda niya, dinadala sa San Juan. Sayang hindi na nakapagtanim si Nanang ng ganyan. Ang laki yung ganyan namin yung cactus niya. So ito, minsan itong mahirap dito. Yan. Kasi kulang ito sa tubig. Kasi nagdra-dry siya oh. Pero maano naman, basta naman sa loob. Yun, may sarili silang tubig. So, linisan natin to. So, hindi ko pa ito linalagyan ng may tawag sila doon para hindi siya lumilipad-lipad. So, ito pag mahangin, naghahalo dito sa aking mga bato na puti. Yan. So, kailangan pulutin isa-isa. Siya. Yan. Gagawin ko ito pag mamaya. Kasi medyo mainit-init na at nasusunog yung mukha ko. Yan. Yes. Dito sa pangalawa, kasi tatlo yan, ay apat pala. 1, 2, 3, 4. Yan siya. So, naglagay din ako dito. Ng ganito. Natin ito. Yan siya. So, papakita ko lang guys, yung ano niya. So, mamayang gabi, papakita ko yung itsura. So, ayan siya ito guys. Ganda nito, pinutulang ko siya. Para pagsaringot ba. Yan. Nagda-dry na yung mga halaman pag hindi masyadong maraming tubig. Kasi malamig siya guys, pero mainit. Tapos yung mga basura natin. So, tatlo yung basurahan dito guys sa Amerika. Ito, recycle. So, dyan may lalagay yung mga buti, yan, mga box, yan, mga kung ano-ano pa. So, ito naman yung mga galing sa kusina, yung mga ganyan. So, ito naman pag sa green, yung mga dahon. So, ituloy natin to guys. So, dito, may tinanim akong sili. Yan, lalaki na yung sili ko guys. Malapit nang mamulak. Ayan, namumulaklak na oh. So, ayan, ito naman yung rose. Pinagsama-sama ko na yung mga rose ko dito. So, pag nakikita nyo guys, mga kapitbahay ko, tapos na silang nag-ayos ng mga backyard nila, yan.
Pero ako kasi ay ang taong hindi nasasayangan guys sa pagtatanim ay ipapagawa sa iba. Kasi pag hindi ko nagustuhan, syempre magrereklamo ka. So para hindi ka magreklamo, ikaw na lang yung gagawa. Kasi pag pinagawa mo, tapos hindi mo nagustuhan, syempre ulitin mo, di ba? Pag inulit mo, di sayang yung binayad mo. Yan. At saka pag nagpatrabaho ka guys, talagang nagrereklamo sila. At saka hindi naman perfect. Kasi kahit ako naman na gumagawa ay hindi mo ma-perfect talaga ang pagtatrabaho. Pero the point is, hindi ko na pinaggastusan. Ganon. Kasi pag minsan kasi nakaisip ako, ay dadagdag ko to, ay alisin ko to. Ayan. So ito naman ay bagong bilya dati nilagay ko. Pero dahil sabi ko na nga, ito naman sa mga solar. Para sa gabi, hindi ko na kailangan mag-ilaw dito sa labas na mayroong may kailangan ng electric. So, puro solar na lang para hindi pa sayang. Ay, ito yung ko. Yan. Diba? Parang totoong bulaklak sa umaga, pero sa gabi ay solar lang. Yan, dalawa sila guys. Bougainvillea yung dati, nilagay ko dito. Pero, alam nyo, pag bougainvillea kasi, di ba may time lang na namumulaklak. So, hindi siya maganda pag sa winter. So, ito naman guys, ay binili ko nung winter para tingnan ko kung mabubuhay siya. So, nabuhay naman. At saka pag may binibili kaming halaman ng asawa ko, sinesearch namin kung kaya ba niya ng lamig, kaya niya ng mainit, or kailangan lang sa shade. Yan. Kasi sayang yung pera guys. Pag bibili ka na, namamatay din. Na every year, kailangan mo magpalit. So, ang ginagawa ko ngayon, namin, sinesearch namin kung kaya ba niyang mabuhay pag malamig siya, mabuhay sa mainit. So, ito, ayan, matagal ng halaman ko. So, diretso lang yung tubig, ayan, may tubig siya dyan guys, nakalagay, ayan, hindi nawawala yan. So, ito naman ay kailangan niya, summer siya namumulaklak. Ayan. Pero kailangan direct siya sa araw din. So, ito yan guys. Ay, kailangan kong mag-spray kasi may kumakain sa aking halaman. Ito sili. Nilagay ko na sa labas tong sili guys kasi sa loob, mga talong. Kasi ang sili gusto niya ng maaraw, diba? Hindi ko na pinaghalo-halo kasi ayan, naglagay ako nito kasi sabi nila protection daw yan ng mga vegetables. So ito, kailangan pa rin ng spray, mag-spray tayo guys. So ayan, may isa akong mga halaman. Ito ang ganda nito. Ang tawag nito ay ano ba yun? Ayan, nakalimutan ko. Pero ang ganda niya yan. So, ito yung halaman ko na hindi nawawala. Winter or summer, nabubuhay siya. So, hindi nawawala yan guys. Magtanim ka lang ng kaunti dyan. Yan, dadami na sila. So, ito yung isang nagpapaganda dito sa harapan ng bahay. Yung purple na yan. So, ayan, tingnan nyo guys. Oh, maraming sili dito. So, ito, solar din. Para sa gabi,
ay hindi na ko na kailangan magastos ng ano dito, ilaw. So kami nang gumawa ng asawa ko nito. Kahit ito guys, kami nang gumawa ng asawa ko niyan. Hindi yung tinatawag nilang turf. Ayan. Parang na siya, tunay na grass, 'di ba? So ito lagyan ko ng tubig kasi pwedeng yan, nagagamit ko. Maganda siya. Ang ganda nito lang. Ganda niya. Ang ganda niya guys. So ito naman, mandarin. Ayan, namumulaklak na. Saka mga halaman ko guys, mga puno na ito, may pangalan sila. Ito si sisling. Yung isang pusa namin na napulot. So, yung pusa na yun ay maraming pinagdaanan. Galing sa Maynila na pinaghabol-habol ng mga security guard dahil andun pumasok siya sa sa isang shopping mall doon sa Makati. Pero kung huli namin si Sisling kasi pinaghabol siya ng mga guard kasi gusto nilang sigurong huliin, ilabas kasi di ba nasa loob ng siya. So nung tumulong yung anak ko kasi takot na takot siya kasi ang daming nila nila yan, ang tawag dito, nagkakasalubong na yung mga guard, mga tao, kasi tinataboy nila eh. Then tapos yung anak ko, duman yung si Sisling noon, kami na yung nagpangalan ng Sisling. Alam niyo kung bakit? Kasi dumiretso siya sa kainan ng Sisling. So, doon siya nagtago. Ayaw nila, hindi nila mapaalis. Pumasok siya sa sa likod ng yung pinaglulutuhan nila, yung mainit. Kaya ang sabi ng anak ko, ma, gusto kong tulungan. Ayun. Kaya nakiusap siya doon sa manager para siya na lang yung kukuha doon sa pusa sa ilalim ng lutuan. Sayang na lang hindi ko na i-video dahil kami noon, parang excited na makukuha si Sisling noon. So, naisip namin, pangalan Sisling, kasi doon siya nakuha sa Sisling. At ang nakakatuwa, nung kinukuha namin si Sisling ay sobrang takot na takot. Pero nung iabot ni Jelayka yung kamay niya sa ilalim, sabi niya, ma, hindi niya ako kinakagat. So, ibig sabihin, pwede niyang hawakan. So, nung nakuha niya si Sisling, parang bata, ayaw bumitaw. Ayaw niyang bitawan. Pag naalala ko siya, naiyak ako. And then, tapos, ang balak lang noon ay tulungan siya na ilabas para wag saktan ng tao. Then tapos, ayaw na ni Jelayka na bitawan kasi parang bata si Sisling nun. Ayaw niyang bumitaw. So, ang ginawa namin ay tinanong namin sa hotel na tinirhan namin yun kung pwede namin kunin, ibawal. Hindi mo rin may tatakas na ipasok kasi bago ka papasok sa hotel na yon is napakahigpit nila. Lahat ng gamit mo ilinilagay mo sa machine, parang nasa airport ka ba, para ma-sure na safe yung mga pinapasok sa loob ng hotel. So, wala kaming maisip kung paano namin aalagaan si Sisling yung time na yun kasi gabi na madaling araw na, nasa labas kami. Iniisip namin kasi ang gusto namin ni Jelayka, kung hindi may pasok, ay gusto namin
bantayan sa labas hanggang umaga. Hindi maghanap kami ng veterinaries na na ipapacheck up si Sisling. Kasi pwede naman sa hotel, basta lang mayroong certificate na siya ay may vaccine. And then, tinatawag ako ng asawa ko, kain daw kami for breakfast. Dito ako sa may mga halaman ko. Yes, babe, I'm coming. So, ang nangyari ay wala kaming maisip kung sabi ko, mag-isip na lang kami sa labas. Ijilayka, bantayan namin siya. So, binilhan namin ng pagkain, binilhan namin ng tali. Ayan. Pero, yung pala, nagsasearch yung asawa ko kung may mga open pa na mga hospital or yung nagtatanggap ng mga pusa or aso na biglaan yung emergency para mag-stay sila sa parang hotel ba or hospital. Parang ganun. So, may nahanap kami. And then, tapos nung pinuntahan namin, hindi naman sila tumatanggap ng pusa na walang certificate. So, ayan, lumipat ulit kami, hanap kami. And then, buti na lang, nakahanap kami ng guard na mabait. Ay, hindi pala guard, taxi. Sabi niya sa amin, ano ba yung hinahanap nyo? So, pininto namin. Sabi niya, mayroon akong kakilala. Takot na takot pa naman akong mag-taxi noon dahil alam niyo na, minsan, hindi naman natin linalahat. Then tapos, yun, nung sabi niya, mayroon akong alam na kasi minsan may mga customer daw siya na tumatawag sa kanya, dinadala doon. Ay, grabe, sobrang tuwa namin, guys, dahil tinanggap nila si Sisling doon. So, doon siya tumira hanggang 1 week. And then, kasi hindi rin pwedeng isakay sa bus noon. So, yung kapatid ko, siya yung nag-drive na sinundo kami sa Maynila. Sinundo kami sa Maynila. Yun, inuwi namin. Parang may picture kami ni Sisling nun na ganun. Dala-dala namin, uwi namin siya. Sobrang mahal na mahal ni Angelica. Dahil nung pauwi kami, kinulong namin siya, nilagay namin siya sa niya, kulungan. Kasi baka, tumalon or grabe, hindi siya mapakali sa kulungan niya. Kaya ang ginawa ni Angelica, kinuha, dun sila, nagkatabi silang naupo. Kaya, sobrang special si Sisling. Kaya nung namatay, sobrang lungkot namin. Kasi bigla yung pagkamatay niya. Kasi healthy pa namang napapakain nila, hindi siya nagkasakit. So biglaan lang, nakakita na lang nila na nakahiga na, hindi na siya okay. Then pinatakbo ko sa hospital. Tinakbo nila sa ospital, pero sabi ng doktor, kailangan daw operahan dahil daw yung tiyan. Kaya sabi ko, kung ipapa-opera, may posibilidad bang maging okay siya? Sabi nila, hindi daw nila may papasigurado kung makakaligtas. Baka daw habang inooperahan ay mamatay din. Baka mawala din. Kaya, na lang kami, nag-decide ako na ipapa-opera ko. Kahit hindi, pero sabi naman ng doktor is, i-try muna daw yung gamot, hindi, palakasin muna. Kasi hinang-hina siya yung time na yun. Hindi ko alam kung bakit.
bigla na lang siyang inang-ina. So, nung, naging okay naman. Kala nga okay nga eh. Okay na siya. Para kasi papalakasin bago operahan. Pero pagdating ng mga gabi na daw, ayun, nanghina na ng hina. Hindi na niya kinaya. Sobrang iyak po noon. Pero wala tayong magagawa. Kaya pag nakakita ko ng mga aso or pusa na sinasaktan nila ay nakakadurog sa puso. Dahil para silang mga bata din na gusto nilang naaalagaan din sila. Kaya yung mga alaga namin dito ng mga aso at pusa, spoil na spoil. Kaya pag naalala ko yung mga alaga namin sa Pilipinas, buti na lang at andun yung anak ko na panganay. So ang dami nila. So yan si Sisling. So yung isa rin naming alagang pusa na iyon ay isang ampon din na kinuha ng anak ko. Din siya, pinangalanan ko din. Siya si Saib. Yan, mga kalat pa namin yan guys. Kasi hindi pa kami natatapos-tapos dyan. So dyan ko muna inembak lahat. Ito, si Saib. Yan, pinangalanan ko yan si Saib. Laki na rin si Saib na may mga prutas na siya. Ayan. Si Saib naman, napaka-sweet ding pusa. Magkaaway sila kay Sisling. Ayan, guys. So, ito, mga tanim ko, mga kamatis, may mga sitaw. Ayan, ang bilis ng hintayin ng mga kamatis, guys. So, ang kwento naman ni Saib ay yung anak kong pangalawa. So, inampun din niya. Yung mata niya ay, may nagtusok daw. Tinusok daw yung mata niya. So, kaya nabulag. Pinapacheck up namin, pero hindi na daw makukuha. So, as in, totally nawala na yung isang mata niya. Pero, ang kagandahan guys ay, yung isa, okay pa naman siya. Dahil yun, nagkakaroon siya ng nakakakita siya. Pero nung dumating si Sisling sa bahay, magkaaway na. And then, ayun, lagi silang na magkatabi. may pa nga, magkatabi sila sa higaan. Pero pag kasi pareho silang lalaki. Kaya ang ginawa ko, pinakapon ko para hindi na sila mag-away. Kasi ang pinag-away nila ay babae, di ba? So, ito naman, mga yes, anak! Ay, okay. Tuyak. Yan, alis na. Ay, tugo mo dayaso? Okay. Oo, anak. Yan, alis yung anak ko na. Pupunta sa work niya. Alis na? Daviana? Grabe si Daviana. Sisling. Daviana. Luffy, you want to stay here? Ha? Diyos ko, ang sasakyan namin, naging na. Ay, hi! Grabe. Pala. Oh. Okay, babe. Bye-bye. Okay, bye-bye. Love you. Bye-bye. Hatid nila yung
mag-iina, magtatrabaho. Oh, bilet? Babay na Biana. Grabe. Di ba? Pag hindi ako sumasama, siya yung nakaupo doon. Di ba? Bye-bye. Wait a minute. Dabiana. Ay. Wow, love you. Pakita ko daw yung yung tawag nito. Dahil sa dami ng halaman namin sa harapan ng bahay. Tingnan nyo ito guys. Kikita nyo yan. Ayan. So, mayroon ako fruit. Ayan. So, hindi ko na siya inalis. Para mag-isi na lang dyan. Ayan. Dami niyang bulaklak. Ayan, dami niyang bulaklak. So, ito naman yung pinangalan ko kay Bakit. May isa kaming pusa. Yung magkakasama kasi si Saib at saka si Bakit. So, ito naman si Bakit. Ayan. Siya yung mga pusa na kinuha ng anak ko na inalagaan. Ayan, bago siya pumunta sa Dubai. So, ito naman si Bakit. Ayan. So, mayroon kaming may nilagay ako dyan guys. So, tingnan nyo. Pero, mayroong tingnan nyo naman ang galing ng mga ayan. Hindi ko makita. Laki na ba? Ayan, malalaki na sila. Ayan, nakikita nyo guys. Ayan sila, lalaki na nila. Ayan, pinapabayaan na lang namin dyan habang lumaki sila. Ito na yung pangalawa na may ano bang tawag dito? Naggawa ng nest nila dito. Ayan, umok. Ano ba sa Tagalog? Ayan, noon doon sa likod ng bahay. Pero ngayon, ito, dito sa harap. Ayan siya. Ayan. So, dito naman guys, yung isang sa kabila. So, ito yung unang tinanim ko dito. Ayan. Ang ganda. Gustong gusto ko itong halaman na to. Dahil pag sa summer, ay siya, namumulaklak ng ganito. Pero tingnan nyo ito guys, yan. Kaya maliit siya kasi yung time na yon ay dalawa lang yung itinanim ko dito. Kasi akala ko siya, lalaki. So, binigyan ko ng space. And then, tapos, wala na akong mahanap, hindi na ako makabili. Wala akong, kasi pag sa winter guys, wala kang makikitang ganitong tanim. Dahil sa summer lang nila binibinta kasi number 1, nakakatrack yung bulaklak niya pag sa summer nila ibibinta kasi 'di ba may bulaklak. Pero pag sa winter to guys, ay hindi mo makikitaan ng bulaklak dahil green na green lang na ganyan, dahon lang. So sa summer lang talaga nila binibinta ito para makikita yung mga bulaklak niya. So sa kabila nga na bahay, itong kapitbahay namin, ayan. So pinalitan ko ito guys. Dati may banana dito, pero sabi ko nga pag sa winter hindi siya maganda kasi akala ko okay lang siya sa winter, pero okay naman, mabubuhay sila, pero sa yung dahon hindi siya maganda kasi dry. So inaalis ko, so pinalitan ko na lang guys. Yan, partner sila, red and yellow, tapos meron yan. So ito guys, lumalaki to. So mag-isa na lang yung nilagay ko para pag dadami dyan, hahaba. So ito din naman, yellow. Maliit lang siya nung binili ko guys. Lit-lit lang niya.
So sa winter or ano na lang, ikakat ko na lang siya ganyan para hindi siya masyadong malaking ganyan, oh. Kasi pag malaking ganyan, tinatalian ko siya guys, kasi pabagsak siya, iayaw ko, hindi magandang tingnan. So ayan guys, and then nakikita nyo to na tanim, galing ito sa bahay ni Rob sa Auckland. So hindi ko siya tinapon guys, dahil nakikita ko pag pumunta kami sa mga sa mga bilihan, di nyo ba alam na isang ganito lang, maliit lang siya, mga bonsai ganyan, oh my god, maabot siya ng $100 guys. Kaya ang sabi ko, mahal-mahal pala yung halaman na yan. Ang tawag kasi dito guys, jade. Yan. So ang ginawa ko, nung hindi pa naayos tong harapan ng bahay, hindi ko pa alam kung anong gagawin ko. Gusto ko kasi maging siya, bonsai, yung hindi siya lumalaki, 'di ba? Hanggang ganyan lang. So ang ginawa ko, ayan, pinagputol-putol ko yung mga malalaki kong pinagtataniman. Ginawa ko kalahati lang. So para ganyan siya, buns. Ang dami nito guys, buti na lang hindi ko siya tinapon, kasi kung itinapon ko, naku, sobrang sising-sisi ako. So ayan, mga tanim ko noong ito yung una kong itinanim. So malaki na sila. Ayan, malaki-laki na sila. So gusto niya ng araw. So noon gusto ko nang alisin dito dahil naaano siya, pero sayang, kailangan kong talian yan. So ito yung tanim ko guys na dun sa Auckland noon. Ang ganda niya, namumulaklak din guys pag sa summer. Yan, oh, ayan, lahat yan jade. Pero itong mga halaman ko guys, pag bumibili ako, pumupunta ako sa mga yung alam mo yung last minute na itatapon nila, or yung akala nila mamamatay na. Doon ako pumupunta guys, kasi may discount. Kasi kung bibilhin mo ito ng yung original price nila, mahal siya. Katulad nito, tingnan nyo, oh, nung binili ko to, namamatay-matay na siya guys. Yan, namamatay-matay na yan guys. Pero tingnan nyo, oh, dahon niya, ang ganda, diba? Pero ito talagang namatay na, kasi nilipat ko dito guys, nilipat ko siya guys. Pero hindi pa naman siguro, try ko pa ng 1 week, tingnan ko kung survive pa, kasi nilipat ko siya. Yan. So pag hindi na, so hindi na lang, alisin ko na lang. Kaya ganyan guys, kaya bumibili ako sa mga mumurahin. May kasi mayroon silang mga yung parang alam mo yung akala nila mamamatay na. Okay pa naman ito, kaso lang inilipat ko lang siya. Yan, kasi pag binili ko at hindi nakasurvive, at least mura lang, hindi siya mamahalin. So katulad nito, yan, laking ito, paborito ni nanang ko to eh. May ganito kaming halaman na gagamit ito pag yung alam mo yun, mayroong kang sugat, yung pag nagprito ka at na hatalsikan ka, ito guys. So ayan, mayroon kaming ganyan, warning neighborhood watch program, watch program in force. So pag
yan, nakakatulong ang mga kapitbahay dito. Pag nakikita nila na parang umalis ka or nagkataon na nakalimutan mong sinara yung ano mo, garage, it's pag nakita nila, kasi lahat kami may camera sa harapan ng bahay. Kaya pag nakita nila, ayun, itatawag sila, oh, nakalimutan nyo yung yung garage ninyo. Ay, naputol, sorry. Ay, naputol. Naalis ko yung dahon niya, oh. Ayan, para sorry. Dito sa harapan ng bahay, guys, ilang pieces ko nang pinalit-palitan to. Kasi, nagpalit ako yung bulaklak, ganyan. Then, tapos, iniisip ko, mahirap siyang mabuhay. Lalo na pag ito naka-steal lang ng tubig. Kasi ayaw ko yung may tumutulo doon. Kasi pag tumutulo, syempre madudumihan to ito. Wala naman akong mabiling katulad niyan. Ganyan. Para kahit tumulo, ay tutulo yung tubig ay hindi magdudumi. So, ayan siya, guys. Kaya ang ginawa ko, pinalitan ko na lang. Ganyan na lang. Kasi ito nakaka-survive ng pangmatagalan, di ba? Pag mga cactus. So, ayan. Ganda nito, pag hindi naarawan, yung dito lang sa lilim. Kasi, pag direkta sa araw, napansin ko, pag sa Pilipinas to, pag direkta sa araw, maganda siya, di ba? Pag dito, sa sobrang init, ayan siya, nagdadry siya, guys. Ayan. Kasi alam nyo guys, may mga halaman dito na hindi pwedeng idirekta sa araw, namamatay. Kaya nga sabi ko, pag sa Pilipinas, pwede namin din idirekta to eh. So, ito naman guys, ayan. Ang liit lang nung nilagay ko dyan. Nung kalilipat lang namin, ito na yung tinanim ko. Hindi ko na pinalitan yan guys. Ito na. May tanim dyan na nilagay nila, ayaw ko. Kaya ang ginawa ko, nilagay ko na lang cactus. Ayan siya. Pag hindi mo tawag nito, yung laging hinahawakan yung mga cactus, dumadami siya, ganyan. 'Di ba? Ito, ang laki na yan. Binili ko lang isa. So, tingnan nyo naman yan. So, ito, nag-steal. Hindi ko alam kung namumulaklak yan. Hindi ko alam kung namumulaklak. Ay, may anino ako. Ayan. So, ito naman, ayan. Malaki na siya. So, hanggang doon na lang yan. Abot doon. Ang ganda niya, diba? Kasi nung namasyal kami sa Singapore, naalala ko, mga ganito, na cactus, diba? Ang ganda. Pero maganda dito, guys, kasi dito, pag sa summer or winter, or sobrang hangin. Minsan, nagkakabagsakan pa yung mga bakod sa sobrang hangin. Kaya, hindi siya pwedeng ilagay sa area na yung walang harang, kasi matutumba, kasi lalaki siyang ganyan, diba? So matutumba. So nilagay ko na lang siya diyan, guys, diba? Yan. So ito naman ay kung bakit nagustuhan ko to, dahil sobrang ganda yung bulaklak niya. Yan, guys. Sa summer and winter, nabubuhay siya. Ayan. Lahat ito noon ay mga anong tawag doon? Mga nakalimutan ko. Ito, ganun din. Ganyan din, pero white lang. So, nilagay ko white. Yan. Lahat ng ilaw namin, solar, dito, para sa ganun ay, siya, sa gabi. Magandang siyang tingnan. Ay, kailangan na ito ng dilig. Walang dito kasi sariling nilalagyan ko na lang yan pag umaalis kami. So ito naman ay red din, para pari-parihas yan, tatlo. Yan, ito sila, red. So ito may sariling tubig. Ayan. Natubigan. So yung mga bagumbilya, guys, dati kasi puro bagumbilya yan. Yan, dyan, bagumbilya doon.
Pero yung sabi ko nga, pag winter, hindi siya hindi nawawala yung dahon niya at walang bulaklak. So dito ko nilagay. So hanggang ngayon wala pang araw dito. Sa hapon lang siya naaarawan. So hindi masyadong naarawan, pero maganda rin naman yung doon may bulaklak na yung isa doon. So, ayan guys, ito din naman ang aking isa pang halaman tulad yan. So, balik tayo sa loob. Kalat-kalat guys, dahil kailangan kong pagtiyagahan guys. Kasi, yan. Dito naman, dito ko nilagay yung tahian ko noon. Pero dahil gusto kong mabawasan yung mga nasa labas, so dito ko na lang inilipat yan. Yan ko nilagay yung mga abubot namin. So hanggang ngayon di pa natatapos linisan. So ito yung galing sa labas noon na sinasabi ko na banana. Pero hindi siya maganda guys, di ba? Pag sa winter nasisira yung dahon sa lamig. Pero ngayon nilipat ko siya diyan. Then pwede na siguro ilipat ko siya sa mas maaraw kasi gusto niya ng maaraw. Katulad niya no, yan saging ko. Yan, nilipat ko diyan. Yan. Tingnan niyo naman to guys. To, binili ko to, akala ko mamamatay siya. Kasi nga 'di ba, mahilig ako dun sa mga may discount. Yan. So, maganda siya ito guys. So, tingnan niya. Yan. Nakalimutan ko anong pangalan. Pero itong guava ko, ayan. So, nag-aalis siya ng dahon. And then, mga bagong dahon niya. Yan. So, nakain namin yung unang niyan, nito, bunga. Ang ginagawa ko guys, inalisan ko siya ng mga dahon, na mga lumang dahon. Yan. Inalisan ko siya ng ganyan para sa ganun ay maging ewan ko, basta alisin ko guys. Yun lang. So pag tumatanda tayo, ganun yung nanang at tatang ko noon, diba? Mahilig silang magtanim kasi ang sabi nila, kung hindi man nila tatanda man sila, maabutan ng mga anak, kasi maliliit pa lang kami, mahilig nang magtanim yung mga nanang at tatang namin. Tanim sila ng papaya, ang daming humihingi, minsan kumukuha na lang sila na hindi nagpapaalam. Ayun, binibinta nila sa palengke. Yan. Then tapos naabutan pa ng mga apo yung mga tanim nilang suha. Yun, naming suha dahil nagdagdag kami ng bahay, medyo naalis-alis yung mga iba. Kaya minsan nagagalit ang nanang ko. Pero okay lang naman kasi mga ibang suhat sa dami, naabutan pa ng mga apo-apo niya. Yan. Pag walang pera si nanang, pumunta sa palengke, binibinta niya yun. Ayan. O, diba mas malinis siyang tingnan ngayon? Ayan, mga old. So, may mga bago. Ayan, malaki na siya guys. And then, tuloy ko si Saib. Si Saib, isa siya sa mga, mga pusang, sobrang mahal namin. Ang lambing niya, grabe. Sobrang lambing ni Saib. Parehas sila ni Sisling. Si Sisling, siya, tatabi sa'yo, pero wag mong yayakapin. Ayaw niya. Ang nayayakap, naku, suplado. Kaya ang tawag namin sa kanya suplado eh. Kasi pag ginayakap mo siya, nagagalit. Yan. Kaya ang ginagawa lang, pagtatabi, dun lang. Yan. Pero pag sa side, iba.
Iba si Sai, ano siya, gustong-gusto niyang linalambing mo, hinahawakan mo, yan, kahit katabi mo lang siya, yan. Nagtanim ako ng spinach, ganyan guys. So, ang nangyari naman kay Sai, nagkasakit siya. Naiiyak ako guys. Pag naalala ko mga alaga namin. Babaw ng kaligayahan ko, babaw ng luha ko. Pag sa mga, ayan may ilaw pa. Pag sa mga alaga namin, lahat sila, mga alaga namin ay mga, ano lang, napulot lang, mga nakita lang dyan sa kalye. Kaya pag may mga nakikita akong sinasaktan ng mga tao, ng mga hayop, ay umiiyak ako. Totoo yan guys, umiiyak ko talaga. Kaya pag naalala ko yung mga alaga ko na nawala na sila, ay nalulungkot ako, namimiss ko sila. So ito yan guys, ang aming pinagkabalahan ng ilang araw ng asawa ko. Ayan. So tingnan nyo naman guys, yung alaga namin na maliit, nginat-ngat yung sahig. So ayaw ko namang palitan na, binabayaan ko na lang. So ginanyan ko na lang, linagyan ko siya ng tawag nito, patty. Ano ba yung tawag doon? Yung nilalagay sa wood. And then kakaskasin na lang, tapos lalagyan na lang ng barnis. Ayan. So dito ang balak namin na kusina guys, yung barbecuehan. Kasi ang balak ko guys, pag malalaki na yung mga gulay-gulay ko, ganyan, dito ako mag-upload ng mga videos. Yan, dito namin asikasuhin yung kusina. Kasi ang ganda niya guys, oh. Pag dito ka magluluto-luto, yan, kita mo yung swimming pool. Yan, dito ka. Tapos andyan yung mga kalamansi, kung gusto mo ng kalamansi, mga gulay, mga kamatis. Ayan, guys. And then tapos ito naman, katatanim lang namin kahapon. So ang tawag dito guys ay fruit salad. Alam niyo kung bakit? Kasi tatlong klaseng prutas, isang puno. Parang alam nyo, yung anong tawag doon? Yung parang pinagsama-sama nila doon sa bungangaw, pero hindi ko masabi. Ayan. So ito, isang tawag na mga ano sila, mga pare-parehas na pear Asian pear. Tapos ito naman ay nawala yung mga pangalan nila. Basta tatlong klase yan guys. And then dito naman tatlong klase din. So itinanim lang namin kahapon. So dahil may mga avocado na ako doon, may avocado ako doon, pantahan natin yan mamaya guys. So ito guys, yung halaman na ito, gustong gusto ko ito, lalo na sa winter at hindi na ubusan ng tubig, yung nauulanan. Gustong gusto niya to guys, dun sa Auckland, grabe yung mayroon akong ganito, as in talagang sa ibabaw niya. Kaya lang ang problema, mag-ano ng mga ibon. Pero sabi naman ng anak ko, okay lang daw. At least magparami daw ako ng ibon. Ayan. Yan. Kaso lang tatayihan nila. So, ang gagawin ko na lang, dilig-diligan ko na lang para hindi sila mag-isti masyado. Kasi maiiputan yung mga upuan namin. So, ito guys, nagtry ako, lagay ko. Yan, tinanim ko sa malaking banga. Yan. And then, tapos, ito naman, yung prutas. Tatlo din yan, guys. So, yan. O, yan. Tatlo. O, diba? Yan, tatlo. Cherry. Ito naman, cherry. Mga iba-ibang klase ng cherry din. Yan, 3 in 1. O, diba? So, ito guys, naalala nyo, itong halaman na to, galing pa sa Auckland. Ay, naku, hindi ko iniwan yan. Yan. Itong lagayan niyang yan, kay Rob pa yan noon. Yan.
So, dinala ko, pinaniman ko kasi ito, kasi nasasayangan ako ito guys. Ayokong itapon, kasi ang ano niya, ang tibay, kahit ilang bagsak na yan hindi na bibiyak. So, ayan, tinaniman ko siya, and then, tapos sabi ni Rob, iwanan daw. Naku, hindi, ayaw ko. Dinala ko. So, tingnan nyo naman guys, ang laki na. Doon ko din itinanim yung mga iba, doon, yung mga box doon, na ginawa ko, yun. Ako din ang gumawa niyan, yung mga box na yan. Ako ang gumawa niyan guys. Yan. Saan na ba? Saan ba yung tinuturo ko? Yun. Yan, 2, 3, 4 yan na ginawa ko. So, ganyan yung itinanim ko. So, ang kalalabasan, pag lumaki, ganito siya. Yan. So, ayan. Tinaniman ko siya ng rose sa paligid niya. Reason ko kung bakit linagyan ko pa ng isa dito. Kasi si Dabiana, naku, nasisira na yung mga upuan namin dito. Alam niyo kung bakit? Pag naghahabulan sila, talon sila ng talon. Yan. So, ang pinaka-paborito ko talaga na halaman sa lahat-lahat, yan. O, diba? Laki na. Ito yung nasa harapan, guys. Naalala yun. Yung pinakita ko. Doon. Yan. Yung naalala nyo. Yan. Yung andun. Siya yung ito. Yan, malaking puno sila guys. So, ganyan. No, balak mo noon, taniman mula dito hanggang doon. Pero iniisip ko, ba't pag tinaniman ko, hindi ko na matataniman ng gulay, diba? Puro halaman na lang. Gusto ko din naman, kaso lang, syempre, mas maganda pa rin yung may ibang tanim. So, ito naman guys, bayabas. Itong bayabas na ito parang American na bayabas, diba? Maliliit siya guys. Maliliit na, sweet din. Kaso lang, ang liliit niya. Kaya, ito yung una kong bayabas. Kasi ang akala ko, guava. So, malalaki siya, pero malilit lang yung bunga. Pero matatamis siya guys. Matamis siya. And then, kaya binilhan ko ng iba si Jelaika. So, nagtanim ako ng halaman dyan. So, ito guys, galing din sa Auckland. Tanim ko din yan. Hindi ko siya iniwan doon. Ayan. Ito, minsan lang ako nagtanim ng ganito. Kasi nung nakita ko siya na maliit, may bulaklak na ganyan. Ganyan, may bulaklak. Ganyan. Kaya nagustuhan ko. Pero hindi ko na inulit guys. Kasi ang tagal, ang bagal nilang lumaki. Ilang taon na to? Ilang taon na kami dito sa Amerika? 5 years. Pero tingnan nyo guys, ngayon lang siya namulaklak. Yan. So, hindi ko na siya inalis dyan. Mula nung tinanim ko, hindi ko na inalis. Dyan na. Kasi malaking puno din to. Kasi nakikita ko, parang lumalaki siya. Pero matagal lang. Hindi katulad niyan. Nauna pa to pero tingnan nyo naman to. Mabilis lang lumaki to. Kaya ang gagawin ko dun sa nasa harapan namin, pagkatapos mamulaklak, ititrim ko. Pinatataas ko lang siya guys hanggang sa may taas ng bintana ko. Para pag open ng bintana ko, may bulaklak, diba? So, ito naman, isa ding prutas. Ayan. Peach. So, ang nagustuhan ko lang naman dito ay yung bulaklak niya. Diba? So, ayan. May bunga na. So, yung mga bulaklak niya guys, yun yung pinanggagalingan ng bunga. So, ito may bunga siya dyan. So, ayan guys. Gusto ko lang magtanim-tanim para habang tumatanda ang tao, nakaupo dito, and then nakikita mo. At sana madala ko sila ng tatang, pero mahirap ngayon magdala ngayon ng magulang, pero sana makuha ko sila, mamasyal kahit 1 buwan lang, diba? At least pag andito na sila, wala na silang gagawin. Maglakad-lakad na lang, pag may prutas, kukuha, ayan. Sana lagi silang malakas. So, ito, mga rose. Kasi, may kwento yan guys, kung bakit na parami ang rose ko. Kasi lahat ng kapitbahay namin, tinaniman nila ng rose. Kasi, anong tawag ito? Gumawa ng subdivision dito, yung mga bahay, ay,
may free na nilagay silang mga halaman. Naku, ako lang walang rose. Nagrereklamo ako. Grabe. Yung mga rose nila nilagay, mga white. Pag time na magbubulaklak yung mga rose, ang ganda. Puting-puti. Ay, sabi ni Rob, halika, bilhan kita ng rose. Reklamo ka ng reklamo. So, ayan. Pumunta kami, tumingin ako. So, 3 years na itong, 2 years, kasi magto 2 years pa lang naman kami dito. So, ayan, 2 years, ayan na sila, ang lalaki na. Kasi, ang mga kinuha ko talaga ng rose ay 2 in 1. So, ibig sabihin ay 2 klase ng bulaklak. Pero ito, isa lang. Kasi napansin ko wala siyang kasama. Pero yung mga iba, tingnan nyo guys, ayan, red na may yellow sa loob. Pero hindi ko alam to kasi isa lang din. Pero may mga ako talaga na magkasama. Pero hindi ko na napapansin. Dahil siguro makakatabi sila, ganun ba? Ayan, red na red. Ayan. Nung binili ko to talaga 2 in 1. Pero ngayon 1 na lang. So, ayan guys, tingnan nyo to, rose. Ito, see, nakita nyo, ayan, may yellow. Tapos, orange yung kasama niya, ayan. Isang puno. So, ito naman, yellow. Ayan, yellow na mayroong orange. Or, naku, wag. Ayan, pero parehas din. Pero mayroon talaga. So, ayan guys, mga tanim ko, talong. Ayan, mga talong. Talong. So, ito ang ganda niya yan guys. 2. So, ayan, mga talong. So, yung mga, ayan mga tanim na ganyan, yun. Ano yan, ano bang tawag nun? Zinnia? Ay, naku, ewan ko. So, kaninang umaga, naghabulan yung mga alaga na kung aso. So, ito, trinay ko din nagtanim. Mangga, guys. Ayan, kasi, oh my God, kung bibili ka dito ng mangga, yung isang mangga, $3 minsan, guys. Kaya, minsan, napapabili na lang ako dahil, grabe, pag inuwi ko, tuwang-tuwang anak ko. So, ayan, guys, tingnan nyo. Ayan. Green peas. Alam niyo yung green peas na nilagay natin sa pansit. Ayan, nagtanim ako. Kumuha lang ako ng 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ayan, naputol na dahil naghapulan yung aso. Pero ayusin ko yan mamaya. So, ayan, 6 na 3. Ganyan na yung binili, maliliit sila nung binili ko. Pero ngayon, ayan, malapit ng mamulaklak. And then, ito guys, tingnan nyo naman ang bunga. Grabe, ang dami. Yan, dami. Ang ganda ng bulaklak nito nun. Diba? Minsan kasi, alam nyo guys, pag busy ako, hindi ako napapaisip mag-video. Nawawala sa isip ko. Pero, at least, andyan na nakatanim na next year. Try kong i-video. Ayan. So, itong mga halaman ko na yan, guys, matagal na. So, malalaki na sila. Pero, alam nyo, itong halaman na ito, guys, pag binili mo to na ganyan na kalaki, $100 na, guys. Tumingin kami ni Rob. Pag pumunta ako sa mga bulaklak, nakikita ko sila. Sabi ko, Rob, look at this. Nakikita mo, guys. Alam mo ba kung magkano bayad niya? Hindi exactly 100. Ang sasabihin is 99.99. Diba? 100. Yan. So, ito naman ang aking lemon. So, ang lemon na ito, nakakatuwa guys. Pink ang bulaklak niya. So, parang halo siya. Yung bunga niya ay nagiging pink with yellow. Yan. So, ayan guys. Yan. Ito naman yung green beans. Iyon, yung sweet peas. Ito naman yung green beans. So, ayan. Para
pag magluto ako ng pansit, diyan lang ako kukuha. So, mas marami itong inilagay ko. Yan. Mas marami akong itinanim. Hanggang dun. Yan. And then, tapos, ito naman, ay yung mga, ang tawag nila ay mami. Yung alam mo yung green na parang Japanese na yung ang sarap yung loob niya. Ipaborito ni Gilaika. So, nung nakita ko, bumili ako. Ayan, guys. So, hindi ko alam kung mataas or mababa yung ano niya. So inilagay ko sila sa gilid, tapos nagtanim-tanim ako kung ano-ano yung mga inilagay ko diyan. I think kalabasa yan. Yan, kalabasa. So ayan, may lemon ako, guys. Yan yung apple ko. Ayan, malaki na yung apple. So namulaklak siya. Ayan, may bunga. Ayan, may mga maliliit na bunga, guys. Ayan, tingnan nyo, oh. Ayan, may mga ayan siya, guys. So, ayan. Oh, diba? So, ito naman yung lemon. Dalawa lang yung lemon ko. Lime at saka lemon pala. So, ito yung, yan, hindi ko alam. Kung, so, ito yung lemon. Yan. So, yan lang lemon ko. Isa lang. Kasi alam nyo, guys, nakita ko, pag ang lemon ay malaki na siya at namumunga, ay grabe. Pag ano siya, maganda. Ito naman, Midnight Seedless Valencia. Hindi ko alam. Pero ang pagkalam ko to ay yung ano, green. Yung green siya. Yan. So, tingnan na lang natin pag namulaklak siya, guys. Kasi may mga bulaklak na sila. Oh, yan. Kasi ang ganda pag magsa-summer na, yan, naglalabasan na. Pero marami akong kalamansi, guys. So, dito sa gilid, ang palaya yung itinanim ko, ang palaya. Pero parang hindi siya lumalabas pa. So, mag-try ulit akong maglalagay. So, diyan ko ilalagay yung ampalaya. Kasi noon, doon ko inilagay, hindi siya naging maganda. So, diyan ko ilalagay. Para diyan na agkalat-kat. Dito, ito naman, tingnan nyo itong mga halaman ko yan, guys. Palipat-lipat ko. Hindi ko alam kung saan ko ilalagay sila. Pero ngayon, ayan, dito na sila. Ang ganda niya to, guys. Red na red pag naarawan. At saka, ang tagal ng buhay nila. Kahit kung saan ko inililipat, maya-maya bubuhay ulit. So, ito kalamansi ko, guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan. May 6 akong kalamansi. Ayan. Ito namumunga na. Ito malaki na siya. Pero sabay-sabay ko silang binili, guys. Ayan. Sabay-sabay ko silang binili. Pero itong, tingnan nyo itong maliit. Kasi sabi nila, pag malit daw, mas maraming bunga. Yung, alam mo yung, idadraft mo lang siya. Draft ba? So, yun. So, trinay ko to. Ayan, tingnan nyo, oh, totoo, namumulaklak na. Ayan, pero ito naman, nasasayangan na ako, pinabayaan ko, para habang mataas na siya, saka ko na lang, ikakat. Ayan, oh, guys, tinitingnan ko minsan, yung mga, niya, mga dahon-dahon. At saka ang aking, ano bang tawag nito? Kalalili? Lili? Ayan, lili. Ano to, guys? Galing pa sa Auckland, dun sa dating bahay namin doon. Nakita ko siya. Tumubo lang siya, guys, sa gilid ng bakod namin. And then, namulaklak siya. Kaya sabi ko, ay nako, kunin ko yan. Binungkal ko. Ayan, binungkal ko, guys. So, pero ito, siya, dadami, guys, dadami. Pero ang ginagawa ko lang para hindi siya masyadong grabe dito na kung saan na, ayan, tingnan mo, nakikita nyo yan. Ang ginagawa ko, inaalisan ko siya, guys, para hindi masyadong marami. Ayan. So, ayan, mga kalamansi, dalawa yan, guys, oh, pinaghiwalay ko. Yan, kalamansi. Ito naman, pomegranate. In Ilocano ay granada. Yan, dalawa yan, guys. So, dalawa yan. Yan, dalawa.
So, hindi ko, kinakating ko lang siya dun guys, kasi ayaw kong pumunta sa kabila. So, dito ko nilagay, mamumunga, dahil ang granada dito guys, ang isang, tamang-tamang size na bunga, mga ganyan, $5. So, value nyo yun ng Philippine money. And then, tapos, ito, may tanim ako dyan, rose. Yellow. Ang ganda, no? Gustong-gusto niya yan dahil maaraw. So, ito naman, mga zucchini. Yan, mga kalabasa. Yan, butas ko. Wala na yung kulay dahil sa kagamit. Ayan, mga zucchini. Yan, nagtanim ako ng mga ganito guys. Dahil nakakatulong daw na magbubugaw. Dahil yung amoy niya guys, iba. So, nagbubugaw ng insekto, ewan ko. So, ayan, nagtanim din ako niyan, hindi nawawala, para pag lumaki, yan, ganoon. Yan, lalaki. Para makikita. Parang, ito kasi, ganyan siya kaliit, guys. Yan, nung itinanim ko, yun, ganyan siya kaliit. Yan. Yan. So, nilinagyan ko ng isa dito kasi bakante dito guys. So gusto ko siya may tanim packet diyan. So para maganda. So ito naman nectarine. Yan, nectarine. So may prutas na din doon. Ang ginawa ko lang dito kasi guys, nilagay ko siya diyan. Yan, nilagay ko siya diyan. Kasi ang balak ko lang ay wala, bulaklak lang niya. Kung magbibigay ng bunga, maganda. Pero pag sa summer, bago sila magdahon, lumalabas yung mga bulaklak lang niya. Ang ganda guys. So parang tanim na may kahalong bulaklak. So maganda siyang tingnan guys. So ito naman, yung grapes ko. Ano naman guys, grabe, ang grapes na yan. Sariwang sariwa. So, tinanim ko din yan. Magkakasama na sila dyan. So, sa ibaba, yan, bulaklak, halaman. Halaman to guys, namumulaklak yan. Ito, purple, ito yellow. So, ayan yun guys, yung grapes ko. Ang balak ko yan guys, pag lumaki siya ng lumaki, dito ko, yan, iabot dyan. Lalagyan ko dyan ng kahoy para gumapang papunta doon. Kasi gusto ko ito yung niya. Sa winter kasi di ba nawawala yung dahon nila. Pero in the summer guys, ayan, siya, and then pitas-pitas na lang dito ng prutas. Pero ang lang kasi guys, tinataniman ko ito ng kalabasa. So, pwede naman siguro maghalo-halo na sila yan. Bahala na. Basta mamunga, diba? So, ayan, mga kamatis ko. Tapos yung mga sibuyas ko, guys. Alam nyo, guys, yung sibuyas, yan. Yung pinaka, niya, ugat, hindi ko na siya ginagamit. Yung dahon lang yun, yung kinukuha ko. And then, tapos, saka ko itatanim. Yan. Para, pag gusto mo nang kumuha ng dahon niya, ayan na siya, guys, oh. Ayan, bilis lang, di ba? Bilis lang. So dito naman ako nagtanim ng sitaw. Pero sa tingin ko ay hindi pa nabubuhay. May tawag nito. Pag malamig kasi masyado yung sitaw, hindi siya masyadong lumalaki. Kailangan niya ng mainit na mainit. So dito ko nilagay yung sitaw. Pero tingnan nyo naman ang aking strawberry. Dahil alam kong mahilig ng strawberry si Laika. Pag kasi magbibili ka sa store guys, hindi mo naman nakakain lahat. Ang strawberry ang bilis mabulok. Diba? Pero pag nakatanim na ganyan at nahihinog, so yan, kuha ka lang ng 2, 3, pwede mo nang kainin. Ayan. 2 lang ito guys na itinanim ko. Ayan siya guys. Yan. So, dami na ng bunga. Ayan siya oh. Ito, mahinog-hinog na. Sa totoo lang, hindi ako mahilig ng strawberry. Sige, like ka lang. Grabe kung makakain ng strawberry. Hala, nasira yun oh. So, ayan, tingnan nyo oh. Puro laso na.
Dito ko itinanim, pero parang wala pa rin, hindi pa rin lumalabas. Yung sa pinaghalo-halo ko, kabatiti, kabatiti, patula. Yung kabatiti is patula, di ba? Patula, upo, kalabasa. Ayan, pinagsama-sama ko, dito na sila mag-akyatan. So bawat isang haligi, ito, upo, ayan. So dito naman sa gilid niya mga sitaw. And then may kamatis din dito. Tingnan nyo yung celery ko, guys. Ayan. Ayan, 'di ba? Alam niyo yung celery, yung pinakadulo niya, yung sa may ugat. Huwag niyo nang kainin or gamitin, guys. Putulin niyo. And then tapos itanim niyo. Ayan. Ang ginawa ko, binabad ko muna sa tubig. Pag may ugat na, saka ko ilalagay dito. Kasi ang celery gusto niya ng tubig. So ayan, nakababad ng tubig. Ayan. So para hindi, kasi ang celery pag hindi mo nagamit kagad, nasisira din, di ba? So kung may tanim ka, isang ano lang, putol, o di ba? Pwede na. Ayan, dami kong mga laso na. Ayan, sila. Gamit ko pag gusto mong gumamit. Ayan, oh. Ayan, 'di ba? Ang lalaki na. Nung winter pa 'yan na ano na, tinanim ko na. Oh, 'yun. Tingnan niyo, sibuyas. Lahat ng dahon ng sibuyas. Yan, malalaki na. At saka ito, nakasurvive na sunflower ko. Grabe, ang ganda. Ang pandak niya, oh. Yan. Ang ganda yung bulaklak niya. Kasi guys, nagtanim-tanim ako ng winter, pero ito lang yung nabuhay. Yan. Kasi sabi ko, pag summer na, malalaki na sila. Pero ito lang yung nabuhay. Nagtatry ako magtanim, guys. Ay, habol sa summer. Nakikita nyo yan? Yan. O, diba? Try ko ngang iuwian ng ganito, yung mga pamilya ko, itatanim nila. Kasi guys, pag yung may mga may mga ganito na bulaklak, pinupuntahan nila eh. Kasi nagpapapicture, ayan. Kaya napapaisip ako, kasi mayroong taltalon na sinasaka yung kapatid ko, igilid lang ng kalsada. Kaya iniisip ko, taniman kanya yan ng ganito. And then, 'di ba, may mga taong gustong magpa-picture. O 'di ba, bayad bago picture. Yun yung naisip ko. Bilhan ko sila, try kasi sa mainit gustong-gusto niya ito eh. Pero kailangan ng tubig. Kailangan niya ng talagang as in ng tubig. So ito naman yung isa pa. Ayan. So dito guys, yung mga sitaw, pero parang hindi pa siya masyadong lalaki. Yan, mga kamatis. So kamatis doon, kamatis din dito. Tapos nagdagdag ako ng kamatis doon. Kasi alam niyo guys, gusto kong nakita ko doon sa news na grabe yung mga kamatis sa Pilipinas itinatapon. Pero dito sa Amerika guys, ang mahal ng kamatis. Hindi mo lang napapansin kasi dollars lang nga. Pero kung i-convert mo sa Philippine money, sobrang mahal niya. Kaya lalo na sa winter, parang Pilipinas din, kung kailan yung wala ng kamatis, saka naman mahal. Kaya ang ginagawa namin, nung nasa Auckland ako guys, sa totoo lang, nagtanim ng kamatis, tapos preserve ng asawa ko. Grabe guys, nagamit namin ng 2 years yun. Kaya sabi ko sa tatang ko, kung andyan lang ako yung time na ganun yung nangyari sa mga kamatis, tinuruan ko sila na i-preserve yung mga kamatis. At para pag nagmahal yung kamatis, may nagagamit sila. So, ayan yung avocado. So, sa totoo lang guys, ang avocado ko, hindi ko binili. Nakita nyo to? Hindi ko yan binili. 3 yan guys dati. Pero hindi sila nakasurvive sa laging lipat ng lipat. Dito ko itinanim noon, pero hindi ko alam kung anong dahilan ba't namatay sila. So ito na lang yung natitira. Kasi mula pagdating ko dito sa Amerika, sa Auckland, inilagay nagpaano ako guys, nagpabunga ako, yung tawag sa bunga, nagtanim ako
nilagay ko sa isang paso para agsaringit, mag-ano siya, mabuhay yung buto. Kasi guys, nagtingin ako, ang mahal. Kaya sabi ko, ay, ang daming bukado. At saka, pag ano yung abukadong nakain mo, alam mong masarap at saka malalaki at saka maganda yung klase. So, dun ko kinuha yung buto. Kasi minsan hindi mo alam kung anong klaseng abukado yung nabibili mo, 'di ba? So, ayan guys, so, tingnan nyo naman. May bulaklak na siya. Nakikita nyo guys, ayan, may bulaklak na siya. So, ayan guys, sana magkakabunga na. So hindi ko ang ginagawa ko guys, ginawa kong draft, naririnig, malilit lang. Yun, ginawa ko siyang maliit lang guys, para hindi siya kasi alam natin ang bukadong malaking kahoy. Pero gusto ko guys na maliit lang siya para dito sa natin sa kapitbahay hindi makakaano sa kabila, ganyan. At saka hindi masisilungan yung mga pananim ko dito. So ganyan lang guys. Pero tingnan nyo naman, namumulaklak na. So ito parang 5 years. Kasi mula buto hanggang bumalik kami dito. Pumunta kami dito. So mula dumating ako sa Amerika, magfa 5 years na. So iyan na yung kaya ang bilis guys. Ang bilis, 'di ba? Pag magtanim tayo, ang bilis lang hintayin yung mga kahoy. Kasi pag nagtatanim ka, parang inisip mo, ay, matanda na ako, hindi ko na matitikman ng bunga niyan. So what, 'di ba? Kasi pag hindi man natin natikman, o di yung mga susunod na kamag-anak natin, pamangkin, anak, apo, 'di ba? Ayan. Pero pasalamat at ayan, nakikita yung bunga. Kasi pag namulaklak, ibig sabihin mamumunga na, di ba? Grabe. And then naglagay ako ng mint diyan sa tabi niya. So ayan guys. So may mga halaman ako dito. Yung mga halaman na parang namamatay-matay na siya guys, inililipat ko dito. Binubuhay ko sila diyan. So hindi ko na ililipat. So ito yung halaman na namumulaklak ng red. So sabi ko kay Rob, sa buong buhay ko, ilang bisis akong nagtanim ng ganyan. Hindi ako nakakapamulaklak. So, yan, trinay ko. Hindi ko inalis yan, diyan ko na inilagay. Pinabayaan ko na lang yan. Bahala ka na kung lumaki at mamulaklak ka. Pero, ayan, nabubuhay na rin kahit papano. Ang bagal nila, ang bagal itong lumaki. Guys, hindi ko alam. Pero ang bagal niya, tagal na dyan nakatanim. Yan. So, ayan, ang rose ko. Ito yung mga talagang variety na tinatawag na rose. Yung talagang malalaki. Medyo kamahalan din nung binili namin. Pero ang ganda niya guys. Dalawa yun ito. So, ayan yun nakikita nyo. Hindi ko pa inaalis yung niya picture. Dalawa yan. Orange at saka pink. Pero hindi ko makikita yung orange. Yan. So, tingnan nyo naman yan. So, ito yung mga binili kong rose talaga. Kasabay nun. Silang tatlo. Ayan. Kasi reklamo ako ng reklamo. Kaya sabi niya, bili ka na nga ng sarili mong rose. Ayan. So, ito naman, yellow. So, and then red. Ayan. O, diba? Pero yung mga niya, yung parang kasama niya, parang hindi siya masyado. Kasi nasa ibaba sila eh. Ayan, nasa ibaba. Ayan. Ito guys, nung hindi pa natapos ang swimming pool, kasi ang balak ko lang noon, puro gulay to, mga tanim na ganyan. Maglalagay lang ako ng ganyan, magtatanim ako, magbibinta ako, kung may gustong bumili ng sariwang prutas, dito na sila pupunta, sila yung mamimitas. Yun yung balak ko noon. Yun, dito sa gilid, dito sa banda rito. Pero dahil ang asawa ko naman matanda na, mahilig naman mag-swimming. Ayan. Kaya sabi niya, bakit hindi natin kunin yung kasi kasama yun sa sa paggawa ng bahay. Ayan. So, nag-uuna lang ako. Pero mayroon namang dito,
kaya ako pumayag. Kasi ang balak namin guys, kaya inaayos namin nito, may kitchen. Kasi dito sa Amerika, pwedeng iparenta guys. Pang family lang, hindi pang barkada. Kasi pag barkada, mag-iinuman. Pero pag pang pamilya, yung silang pamilya lang, may anak na maliit, magulang, kahit may isa silang friends, mga bata, pwede dito sila guys. Yan. So, yun yung purpose namin dyan. Hindi para pagswimingan, kundi pwede ring income, diba? So, ito guys, nakikita nyo yan, mint na yan. Grabe. Galing yan sa bahay nila Rob. Dinala ko pa dito yan guys. Kaya yung mga tanim dito guys, yung mga iba dito, kasama yan yung avocado. Ito yung itinanim ko dito noon. Pero iwan ko kung bakit namatay yung avocadong dalawa dito. So ayan guys. Ang mint kasi guys, pag sa summer, nagdra-dry siya. Winter pala, sorry. Nagdra-dry siya. At saka pag matanda na yung mint, nagdra-dry. Yung, alam mo yung dahon niya, hindi na siya maganda. So, ang ginagawa ko, pinuputulan ko siya, guys. And then, yan ang kalabasan. Tingnan nyo naman. Diba? Ang sarap ilagay sa, inumin. Yung mga inumin natin, yung katulad yung black tea. Yung black tea, yung lemon tea, yung may ice. Oh my, grabe, sarap. Lemon tea. So, ayan guys. Isang bulaklak. Ito kaparihas yung nasa labas. Pero purple lang ito. And then, ito, binili ko to, namamatay. Hanggang ngayon, namamatay pa rin. Pero, nakikita nyo yan guys. Yan, nag-aano siya. Nagpapanibago. Yan. Ang tawag nito ay king palm. Palm. So, ayan guys, ang aking munting backyard. So, yan. Mula doon, pari-parihas lang yung itinanim ko guys. Ang linaw ng tubig. Pero hindi pa masarap maligo. So, ayan siya. And then, ito, wala lang. Decoration lang. Ginagamit lang minsan sa gabi. Yan. Ino-open lang. Pangpaganda lang sa swimming pool, guys. So, ayan siya, guys. Ito naman yung spa. Yan. So, tingnan nyo naman yung ibabaw, marumi na. Kasi, di ba, palagi akong nagtatrabaho dyan. So, ito naman, queen. Iyon king, ito queen. So, trinay ko na magtanim dito para pag sa summer, mayroong ano dyan. Kasi hindi, nakalimutan kong maglagay dito guys, ng taniman. Kasi dun lang yung naisip ko. Hindi ko naisip dito. Sayang nga, hindi ko naisip. Kasi, pero hindi mo rin matataniman dito ng mga ganito. Kasi, bawal guys. Kasi yung ugat. Kasi may mga bagay na hindi dapat itinatanim sa malapit sa swimming pool. Kasi yung ugat niya, pwedeng lumaki and then masisira yung simento or yung swimming pool. Yun, hindi ko ma-explain guys, sorry. So ayan guys, ito yung king. Ayan. So matagal ko nang itinanim dito guys. Hinihintay ko na lang mabuhay sila. Basta alagaan lang ng tubig. So ito, ayan, kung ilang bisis na akong papalit-palit ng mga itinatanim dyan hanggang sa makuntinto ako guys. Kaya yun yung reason kung ba't hindi ako kumuha ng kontraktor na magtatanim. Alam nyo kung bakit? Kasi madali akong hindi ko naiisip kung ano yung talagang gusto kong halaman na ilagay. Kasi hindi ako nakukontento. Kung may tinanim ako, maya-maya, naisip ko, ay, hindi bagay doon. Yun. So, kaya sabi ko sa inyo kanina pa na mura lang yung mga binibili kong halaman. Kasi kung napapaisip ako,
na hindi bagay dito, inaalis ko. Pero hindi ko naman sila pinapatay, tinatapon. Nililipat ko lang dun sa kung saan sila nababagay. Yan. So, ayan. So, makontento na ako dyan. Yan. Mayroong halaman dyan, ganyan. So, ito na yung sinasabi ko na box na ginawa ko, guys. Yan. Ako ang gumawa niyan. So, ito yung yellow. Yan. Pinaghalo-halo ko na dyan ng mga halaman. Bahala na. So, ayan, guys. Yun, tingnan nyo. So, napansin ko, guys, ito pala, mas maganda na pag nandito ka nasa lilim siya, hindi siya direct sa araw. Kasi pag direct sa araw, ano siya, nasisira, hindi siya maganda. Pero tingnan nyo naman to. At saka, ang napansin ko dito sa halaman na ito, guys, ang bilis niyang buhayin. Hindi siya basta-basta namamatay. So, ayan, guys, ang halaman ko doon. So, ipapakita ko mamayang gabi kung ano yung itsura niya sa gabi ito. Yan, mula sa labas hanggang sa harapan. So, hindi pa natapos, guys. Dami ko pang gagawin. Nakikita nyo pa yan. Oh, grabe. Kalat-kalat pa. Dami pa. Ayan. Alam nyo kung bakit na hinuhuli ko tong gawin. Kasi, guys, ay minsan, yung mga tawag nito, mga ginagamit namin, diyan ko na lang inilagay para mas bilis. Pero tingnan nyo naman yung mga halaman, nakahanda na dyan. Kasi gusto ko itong mga halaman dito. Kasi ito, guys, iwan ko. Pero dito, guys, hindi siya pwedeng i-direct sa araw. Pero sa Pilipinas, diba, namamatay siya, guys. Naluluto yung ano niya, dahon. Kaya hindi siya pwedeng direct sa araw. So, tingnan nyo naman, napaka-wild yung orchids ko. Tingnan nyo yung orchids ko. So, iyan, guys, inaayos ko dito. Ninagyan namin ng harang kasi umakyat si Dabiana. Kung si Dabiana lang, okay lang siya. Pero ngayong andito na si Luffy, hindi siya pwede. Kasi hindi natin alam, madisgrasya, mahuhulog siya mula doon. Mabuti kung mahulog sa tubig, kung dito sa semento, diba? Madidisgrasya siya, guys. So, ayan. So, hanggang dito muna, guys. Ayan, kalat-kalat pa dito. So, yan yung pinakahuli kong gagawin. Tatapusin muna namin doon. Ayan. Paunti-unti, guys. Kasi, yung asawa ko naman, kailangan niyang, hindi basta puspusan na pagtrabahin kasi matanda na rin. Parehas kaming matanda. So, hirap din kaming makapagbuhat-buhat ng mabibigat. So, ayan, guys. Ay, sorry, yung ko medyas. Ito minsan, guys, iniipon ko dyan yung mga kahoy. Kasi yung kaysa bibili ka pa, 'di ba? Yung kahoy na sinusunog na ginagamit dito ay tawag nito, yung pinagkakatingan namin doon. So, ginagamit namin to, guys, pag yung medyo gusto naming umupo, iihaw ng marshmallow, yan. So, yan yung pinakalas na naging project ko, guys, yan. Kasi hindi ko alam kung anong ilalagay ko dyan. Grabe. Kaya ko linagyan ng ganyan kasi si Luffy, muntik na siyang makatakas, guys. Si Dabian, hindi siya marunong anong tawag nito, kubkub yung sa lupa. Pero si Luffy, grabe siya. Muntik siyang makatakas doon. Yun sa malaking bato na yon, hanggang tuhod na. Kasi gusto niyang lumusot sa kabila. Kaya, ang iniisip ko, dahil panay ang namin dito, aburido ako. Kasi, guys, lahat ng lupa dyan napupunta dito. So, tingnan nyo, nakikita nyo yan. May mga lupa-lupa, hindi ko pa natapos na linisan. So, ayan, guys, dito. So, tinaniman ko. Ayan, mula noon, hindi na siya pumupunta dyan. So, yun, ang saging ko. Sana mamungad ka na din. Ayan. So, ito naman ang aking blueberry. Ayan. May isa akong blueberry na naitanim. So, hindi ko lahat may tatanim kung ano-ano. Yung isa doon, yun, yung isa doon, yung parang nandun sa bahay namin sa Auckland, yung
plum, yung purple na plum. Yan. So, may tanim pa ako dito ng ganyan. Ay, paborito ko talaga. Napansin nyo, paborito ko guys. So, ayan guys, update ko kayo sa susunod nating video. Ang ating next ay kusina. Kailangan kong may kusina dun guys. Kasi, gusto ko talagang magluto-luto doon. Kasi parang ang sarap magluto ng lutuing mga Filipino food, mga Pinoy food para ipatikim sa ating asawa. Kasi minsan may mga ulam natin na ayaw niya. Pero siguro pag makita nyo kung paano lutuhin. Kasi ang hirap siyang i-offeran ng pagkain guys. Alam nyo kung bakit. Kasi lagi niyang tinatanong kung anong ingredients, kung paano linuto, kung ano yung karne, kung ano ay naku. Grabe. Kaya maganda rin kung may kusina ako doon. Kasi pag sa loob guys, medyo nakakaburing magluto, 'di ba, sa loob ng kusina. Pero pag summer, ang ganda diyan. 'Di ba? Kahit inihaw na talong lang and then kamatis, mayroong bagoong na mayroong tawag nito, may mga onion leaves, ay ang sarap guys. At saka may kamatis ako diyan. So, ayan guys, ang ating video ngayon, pagkahaba-haba. So, thank you guys.